kapuso, ngayong buwan ng wika, balikan natin ang ilang salitang tila nabaon na sa limot na maraming Pilipino ngayon. Bakit nga ba kasi ang ilang salita sa wikang Filipino nawawala sa paglipas ng panahon? Balita ka ni Mariz Umali. Sanghir, sad, malungkot. Bagalin. Slow down. Hindi ba kayo pamilyar sa mga salitang yan? Di ko po alam. Hula mo na lang. Salakat? Pera? Parang malalim na Tagalog. Hindi ko alam anong meaning. Huwag kayong mag-alala dahil sa panahong ito, maraming tila binabalingoy-ngoy kapag nakaririnig ng mga ganyan kalalim na salita na ginagamit noong panahon pa ng ating mga ninuno. Taglish din po. Bakit Taglish? Kasi po hindi ko alam yung mga malalalim na salita. Bakit tila naluma o nabaon na sa limot ang mga salitang yan? Paliwanag ng isang propesor sa wikang Filipino, pwede raw nagkakaroon ng variant o ibang katumbas na salita ang mga ito sa paglipas ng panahon. At depende sa konteksto, posible rin daw magbago ang gamit ng mga ito sa diskurso. Kapag kasi ang isang wika wala ng mga mananalita o yung mga taong gumagamit nito, mamamatay talaga. Kasi syempre hindi na siya umuunlad, hindi na siya nagbabago, kaya ang tendensiya mawala at mamatay. Di porket modern na ay kakalimutan natin mga ito. Kaya kung may makasalamuha kayong gaya ni Narwin, huwag kayong magtaka kung tila nakikipag-usap kayo sa isang makata. Salagimsim. Matinding salagimsim ang dulot sa akin ng pag-iisip na balang araw iiwan niya ako. Biloy. Pinagaganda siyang lalo ng mga biloy niya. Kahit nung bata pa, hilig na raw usisain ni Narwin ang mga salitang Filipino na wala sa kanyang bokabularyo. Haraya. Hindi pumasok kahit minsan o kahit bilang haraya na makukuha ko ang sipnayan at kapnayan kahapon ng umaga. Antipara. Hindi naman ako suplado, wala lang akong suot na antipara kaya hindi ko siya nakita. Malaking tulong nga raw ang pagiging dalubhasa niya sa malalalim na salitang Pinoy sa kanyang kursong araling Pilipino. Palagi ko kasi kapag nagkaintindihan, hindi lang siya yung basta salita Yun yung sinasabi ko na baka may damdamin din sa loob ng wika na kailangan magtugma para mas magkaintindihan kayong dalawa. Kaya kasabay ng modernong panahon, Asil? Di ko po alam wala akong idea. mahalagang aral daw na balikan at muling gamitin ang mga salitang di na bukang bibig ngayon para manatiling buhay ang wikang nag-uugnay sa ating lahat. Ang wika nagbabago yan, sabi nga natin, dinamiko, no? May evolusyon. Ngunit masasabi siguro natin sa lalo't higit sa mga kabataan na huwag namang talikuran yung sariling wika natin. Aliparo? Ano tingin mo yan? Paro-paro. Uy, galing! Tama! Mariz Umali, GMA News.